Sa nakaraan ay pinasabog ni Shinigami ay ang mga fireballs na ibinagsak ng bombing type Kaiki. Sinabi ni Shinigami kay Squad Leader Kondo na marami pa ring bombing type Kaiki ang nasa himpapawid. At nagtanong na kung 2 bisis lang ba ang mga itong nakakapaghulog ng bomb. Sagot ng Squad Leader na totoo iyon. Dagdag pa na kapag ang mga iyon ay nakakapaglabas ng bomb ng walang limitasyon ay malamang wasak na ang kanilang entire base. Napaisip si Shinigami na pero ang nilalang na iyon ay 2 bisis nang naghulog ng bomba at 2 bisis noring pamalya. Isang sandali lang ay napansin nila na bumubulusok pababa ang flying type bombing Kaiki. Dahil doon ay sumigaw ang squad leader na humanda ang lahat sa pakikipaglaban. Matapos noon ay bumagsak sa kanilang harapan ang dambuhalang flying type Kaiki na nanlilisik ang mga mata. O manhil pa ito ng malakas na handang paslangin ang mga tao. Hindi naman nagpatinag ang mga sandali at pinaulanan ng bala ang dambuhalang Kaiki. Sinalag lang ng pakpak ng Kaiki ang napakaraming bala, kaya napaisip si Shinigami kung wala bang epekto dito ang bala. Matapos noon ay sumilip ang Kaiki mula sa siwang ng kanyang mga pakpak at napansin ng ating bida na parang kapariho iyon ng Kaiki na kinalaban niya noon, na bagamat nabutas ng bala ang balat ay wala pa ring epekto at ang sunod na kilos ay maglalabas ng opens iba. Hindi nga siya nagkamali at magsasagawa nga ng pag-atake ang Kaiki. Nagliwanag ang pakpak nito na nag-iipon ng enerhiya. Pasigaw na inuyusan ni Squad Leader Kondo na magsiyuko ang lahat. Pero huli na ang lahat at nakapaglabas na ng malakas na laser ang Kaiki na naging sanhi ng pagkaputol ng mga katawan ng mga sundalo. Na kahit si Squad Leader Kondo ay hindi nakaiwas sa bilis ng pangyayari at tuluyang naputol ang kanyang katawan. Natulala na lang si Shinigami ay sa mga nangyari at hindi nakakilos habang sa kanyang likuran ay bumagsak ang putol na katawan ng squad leader. Napaisip si Shinigami na napakalakas ng heat rays na pinakawala ng Kaiki na kahit ang bulletproof defense ay walang nagawa. Dahil sa biglaang pag-atakeng iyon ay ubos ang mga sundalo, tanging 3 na lang ang natitirang nakatayo bukod sa duwag na kuzo. Sumigaw si Shinigami sa kanyang mga kasama at sinabi na huwag ibaba ng mga ito ang depensa at maging alisto dahil hindi pa tapos ang pag-atake ng flying type Kaiki. Mabilis ulit itong umatake ng heat rays, at nawasak ang M16 rifle ni Shinigami ay matapos itong mahajab. Napaisip na lang ang ating bida na ang kanilang kalaban ay hindi lamang isang bombing type Kaiki. Tumindig ng mataas at ibinuka ng flying type Kaiki ang kanyang mga pakpak para sindakan ang mga tao sa kanyang harapan. Sabay sumugod ito ng napakabilis para umatake. Kaagad namang nakaiwas ang ating bida at kanyang mga kasama. Umangat muli ang Kaiki pataas aere at dumistansya. Nilapitan naman ni Noo ang bangkay ng kanilang squad leader at nagdalamhati sa pagkamatay nito. Sa isang banda ay nakaupo pa rin ang duwag na si Kusuha sa isang tabi na takot-takot sa mga nangyayari. Sinabi ni Kusuha na katapusan na ng lahat dahil bumagsak na ang iba nilang kasamahan. Sa isip-isip ni Shinigami ay na marahil tama si Kuzo na si squad leader ay patay na at ang iba ay bumagsak na din. Nagsalita naman si Noo at pinalakas ang loob ng mga kasama. Dagdag pa niya na huwag ang mga ito magsalita ng walang saysay dahil hindi pa tapos ang laban. Sinabi din ni Tachikawa na anden pa sila na nanatiling nakatayo. Nakangiti pang sabi ni Noo na talagang napakasama ng kanilang sitwasyon, dahil ang kanilang squad ay mauubos na at ang kanilang mission ay hindi pa natatapos. Dagdag ni Tachikawa na sarili na lang nila ang meron sila at kailangan nilang matalo ang flying type Kaiki. Tanong ni Noo kay Tachikawa na kung meron ba itong naiisip na paraan. Sagot ni Tachikawa na ang Kaiki na iyon ay hindi nakakagamit ng heat rays habang lumilipad at kailangan pa nitong palamigan ang mga pakpak nito. Ang halimaw na iyon ay parihong nakakapaglabas ng mga bomba mula sa long range at heat rays naman sa close range. Ang halimaw na iyon ay talagang nag-evolve ng husto at firepower type. Ayon kay Noo na ang bombing ay tapos na sa ngayon. Dagdag ni Tachikawa na matapos din ng heat rays ay mga kuko at bibig naman ang ipang-aatake ng halimaw. Kaya ngayon na ang hansa nila. Sa isang banda naiisip ni Shinigami na ang dalawang ito ay nakakapag-isip pa ng maayos at naaanalisa ang sitwasyon kahit na sa ganitong kahirap na kalagayan, ang mga ito ang maituturing na mandirigma sa mahirap na labanan. Pumikit ang ating bida at minungkahi na siya ang magiging pain.
Sa pamamagitan ng sandata ni Noo at Tachikawa madali nilang mapapabagsak ang kalaban. Nagtinginan ang dalawa at sinabi na magandang idea iyon. Sinabi ni Tachikawa na susunod sila sa ating bida. Sa halip na maging pain ito ay ito na lang ang maging in charge at manguna sa kanila. Tiningnan naman ni Noo ang duwag na si Kuzo at tinawag sa pangalan nito. Nagtanong si Kuzo na kung kilala ba siya ni Noo. Humingi ito ng tawad sa hindi pagpansin dito noong nasa armored vehicle sila, sabay humingi kay Kuzo ng isang pabor. Makalipas ng ilang sandali ay humanda na ang tatlo sa akikipaglaban gamit ang kanilang mga sandata para labanan ang flying type Kaiki. Maangas na sinabi ni Noo na ang pangalawang round ay magsisimula na. Kumwesto si Shinigami para punteryahin ang lumilipad na Kaiki. Napansin naman iyon ng Kaiki kaya sumugod ito sa ating bida. Binaril niya ang pakpak ng Kaiki kaya bahagya iyong napunit. Dahil sa nangyari ay mas nagalit pa ang halimaw at umatungal ito ng malakas. Ayon sa ating bida na dahil nasapol na niya ang halimaw ay magsisimula na ang ang pagkilos. Bago pa ang lahat ay ibinigay ni Noo kay Shinigami ang rifle ni Squad Leader Kondo para ito na ang gumamit. Sa isip ng ating bida na mukha lang ang rifle na ordinaryo sa labas pero ang pangloob nito ay kakaiba. Dagdag ni Noo na marahil hindi ito sniper rifle pero nakadesenyo ito para sa long range na pag-atake. Kahit na si Squad Leader Kondo ay commander ay magaling din ito sa mid-range na pag-atake. Natapos ng usapan ay sinabi ni Noo sa lahat na ang kanilang plano ay barilin ng halimaw at pag bumaba ito ay sa kanila bigwasan. Ayon kay Tachikawa na mukha lang mabagal ang halimaw pero napakabilis nitong kumilos at alerto din ito pag-aatakihin ng sniper. Ngumiti si Noo at sinabi na dahil alert ang halimaw na iyon sa sniper ay makakakuha sila ng perpektong oportunidad. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ring binabanatan ng ating bida ang lumilipad na Kaiki. Napansin ni Shinigami na talagang nag-iingat ang halimaw sa atake ng long-range sniper, dahil siya ang nagsiguro ng pag-ataking iyon noon ay sa kanya ngayon nakafocus ang halimaw na iyon. Umatungal ng malakas ang halimaw habang bumubulosok pababa patungo sa ating bida. Sa isang banda ang third generation Kaiki King ay tahimik lang nag-obserbo sa loob ng ating bida na walang iba kundi si Nosferatu. Napansin ni Nos na sa kagustuhang patayin ang kalaban na sasalungatan ang bombing. Ang kagustuhang iyon ay hindi tataglian ng isang mababang uri ng Kaiki. Sa nakalipas na henerasyon, ang mga Kaiki ay nagkaroon na ng kakayahan na magkaroon ng maayos na pag-iisip. Nagpahabol si Shinigami sa lumilipad na Kaiki para bitagin ito at mahulog sa kanilang patibong. Nang malapit na siya nitong mahuli ay biglang may tumamang bala sa ulo ng Kaiki na nagpalihis dito. Ang may gawa pala noon ay si Tachikawa gamit ang kanyang sniper rifle. Natuwa ang ating bida dahil nasapul ni Tachikawa ang weak spot ng Kaiki. Habang abala pa ang Kaiki ay sumabay si Noo sa pagtakbo sa ating bida. Ayon kay Noo na iyon na ang kanilang pagkakataon dahil bumaba na ang Kaiki. Una kailangan nilang wasakin ang mga pakpak nito para hindi na ito makatakas at makalipad sa ere. Ganon nga ang kanilang ginawa at walang sawa nilang niretrat ang pakpak ng halimaw. Pero doon sila nagkamali dahil biglang umatake ng mabilis ang Kaiki gamit ang mga kuko na hindi na nagawang maiwasan pa ni Noo at naging sanhi ng kanyang nalalapit na pagkamatay. Napasigaw na lang sa galit ang pag-alala ang ating bida sa sinapit ng kanyang kasamahan. Kahit na hawak si Noo ng Kaiki ay nagawa pa niyang ngumiti, sabay pinaulanan ng shotgun ang katawan ng Kaiki na naging sanhi ng pagkawasak ng pakpak nito at ibang party ng katawan. Hanggang sa huling sandali ay nakangiti pa rin si Noo at sinabi sa kanya mga kasama na pagkakataon na ng mga ito. Akmang maglalabas na naman ng heat rays ang Kaiki mula sa bibig nito patungo sa ating biga. Sa isip ni Shinigami na umaayon sa plano ang lahat pero doon sila nagkamali masyadong matalino ang Kaiki. Matapos nitong mag-charge ng enerhiya ay humarap ito sa lokasyon ni Tachikawa para dito pakawalan ang heat rays. Natulala na lang ang ating bida sa hindi inaasahan na magiging kilos ng halimaw. Mula sa scope ay nakita ni Tachikawa na sa kanya na nakatutok ang heat rays pero wala na siyang magagawa kundi sumugal at labanan ng sabayan ang Kaiki kahit na ikamete pa niya. Inunahan na ni Tachikawa ang Kaiki at binaril na niya ito sa bunganga nito. Pero umatake pa rin ng heat rays ang Kaiki at sa lakas nito ay nagkaroon ng pagsabog at naging sanhi ng pagkamatay ng isang kasamahan ng ating bida.
Ayon kay Tachikawa na kahit di niya nagawang pigilan ang heat rays ay hindi na rin masama ang kanyang ginawa. Matapos nun ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ating bida at sinugod niya ang Kaiki para bigwasan at tapusin na. Pero ang Kaiki ay nanatili peren matapos makalipas sa 2 patibong na inihanda nila. Kahit na wasak ang pakpak nito at wasak ang mga bin, at basag ang ulo ay buhay peren ito. Umilo na naman ang mga braso ng Kaiki para magsigaw ng isang malakas na pag-atake ang bombing. Walang nang atrasan iyon at kapwa handa ng mamatay. Ayon kay Shinigami na kahit may pinsala ang kanyang braso ay magsasigaw peren siya ng isang close-range attack. Handa na siyang mawasak at mapatay ang Kaiki kasama niya. Nang mga sandali ding iyon ay nagsalita si Nos at tinawag ang ating bida na tanga. Sa isang iglap ay nagkaputol-putol ang mga braso ng Kaiki at naiwasan ang isa sa gawa nitong bombing. Pinagpaputol pala iyon ni Nos gamit ang matatalim niyang scythe gamit ang dugo ng ating bida. Utos ni Nos sa ating bida na magmadali na ito at tapusin ang kalaban. Sumigaw sa galit si Shinigami sabay binigyan, isang hampas sa tiyan na malaki ang naging epekto sa halimaw. Pagbagsak nito ay siyang pagtalo ng ating bida, at mula sa mga mata ng Kaiki ay kitang-kita nito ang galit na anyo ng ating bida na handa siyang paslangin ng walang pag-aalinlangan. Niretreat ni Shinigami ang katawan, Kaiki nang walang himpi hanggang sa bawian ito ng buhay. Matapos noon ay bumagsak ang ulo ng Kaiki kasabay ng pag-agos ng mga dugo nito na sinyalas na patay na ito. Hingal na hingal ang ating bida sa mga nangyari sabay sumigaw nang nanalo sila. Tumayo sa harap ng nakahandusay na halimaw ang ating bida at sumigaw ng malakas na nagtagumpay sila sa laban. Napanganga naman si Kuzo dahil hindi niya sukat akalaing magagawa itong lahat ni Shinigami. Klinuda pa niya kanina kung paano siya tatakas oras na mapatamba ng halimaw ang ating bida, sa pag-aaklang walang sino man ang makakaligtas laban sa ganoong klase ng halimaw. Ngunit ang pangwakas na atakeng ginawa ni Shinigami ang talagang nagpabagsak sa halimaw, na ikinawasak pa ng dominanting kamay nito at inakala ni Kuzo na nagkamali lang siya ng nakita. Sa kabilang banda biglang naglaho ang lakas ni Shinigami at lupaypay na napaluhod sa lupa, kaya't dali-daling lumapit ni Kuzo upang tingnan ang ating bida. Hindi pa din maproseso sa kanyang isip kung paano nagawa ni Shinigami na makaligtas. Napangiwit naman ang ating bida nang makita ang walang buhay na si Takikawa. Lumuhad siya sa harap nito at humagulgol ng pagiyak habang sinasabing nagawa niya ang kanilang misyon. Walang emosyong nagpalinggal-linggal lang si Kuzo habang nagdadalamati ang ating bida sa pagpanaw ni Takikawa, ngunit batid niyang ang matinding liwanag kanina ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Natigil naman ang pag-iyak ni Shinigami nang madinig ang vibration sa ilalim ng lupa, sabay silang napalingon ni Kuzo sa harapan at pinakiramdaman ang paligid. Napasigaw pa ang duwagang si Kuzo nang sabihin ni Shinigami paparating na ang mas malaking bilang magkalaban. Halos maputol na niya ang sariling ngipin sa tindi ng pagniwit sa takot na magkaroon ng second wave sa laban, dahil wala silang ibang mapupuntahan gayong paniguradong may nakaabang sa kanila sa kanlurang bahagi ng containment zone. Alam ni Kuzo na wala ng pag-asa pa para sa kanila dahil nalipol na ang 32 squad, at ang mga natitira sa kanila ay labis ang panghihina na wala ng kakayahang lumaban. Nasa isip pa niya na sigurado na ang kanilang magiging katapusan kung mananatili pa sila sa lugar na iyon. Sa gitna niyo na itanong ni Shinigami kung hawak pa ba ni Kuzo, ang bagay na minsang ibinigay sa kaya ni No. Doon naalala ni Kuzo na isang bagay ang ipinagkatiwala sa kanya ni No na ibigay kay Major General Asakawa ng Day 7. Ang babaeng ito ang nagpaula ng mga katanungan kay Kuzo, at siyang nagpadala sa kanya sa napakadelikadong misyon. Ipinaliwanag ni No na kailangan nilang maibalik ang intel na iyon sa kanilang kampo, at sakaling hindi magtagumpay ang kanilang operasyon hindi pa din masasayang ang kanilang mga sakripisyo. Nang maisip niyang napakahalagang bagay ang ipinagkatiwala sa captain ni No, ang tanong ni Kuzo kung bakit sa kanya ito ipinagkakatiwala. Paliwanag ni No na si Kuzo at Shinigami ay nagpapakita ng malaking tsansa ng survival sa lahat ng mga baguhan, dagdag pa niya na mukhang may taglay na swerte sa katawan si Kuzo. Nakangiting papuri ni Shinigami na si Kuzo lang ang nag-iisang survivor mula sa kanyang klase at bakas din ng kahusayan noon sa training camp, kaya't sinigandahan niyang hindi lang swerte ang taglay ni Kuzo kundi kahusayan. Dahil sa narinig mas lalong nagtiwala si No at Takikawa kay Kuzo,
kaya't hindi na nagdalawang isip pan ipagkatiwala dito ang napaka-importanteng bagay. Kinapitin pa ni No sa balikat ni Kuzo at pinagbili ng ibalik sa base ang bagay na iyo anuman ang mangyari, sa kalihim na binulungang maari niya itong gamiting alibay upang tumakas at umalis. Nang madinig ang pagkakataong makatakas ay agad na pumayag si Kuzo sa utos ni No. Matapos alalahanin ang oras na iyon animoy naisip na ni Kuzo ang gustong sabihin at gawin ni Shinigami. Maliwanag ang mga mata at puno ng determinasyong sinabi ng ating bida, na siya na ang baalang humarap sa mga kaiki habang binibigyan ng oras na makalayo si Kuzo. Puno ng tapang na sinabi din ni Kuzo na gagawin niya ang lahat upang makatakas, kahit pa nag-iisa ng susungin ang malawak na daan saka nagpaalam sa isa't isa bilang kasamahang pinagtibay ng digmaan. Nakitang lahat ito ni Nos kaya't irito niyang pinagmasdan ang dalawa. Sinabi pa ni Shinigami na kung makakaligtas si Kuzo mabibilang din ito bilang pagpapatawad sa kanyang kasalanan, na ikinagulat naman ni Kuzo dahil di niya maunawaan kung paano ito nasabi ng ating bida. Nahihiyang sinabi ni Shinigami na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang mga kasamahan, at inaming isa siyang Grim Reaper. Inakala naman ni Kuzo na nasisiranaan na ng bait ang ating bida sa pag-iisip na napaka-importante niya. Pasigaw na sinabi ni Shinigami na ipinagkakatiwala niya ang lahat kay Kuzo, habang tumatakbo naman papalayo ang lalaki. Napagtanto pa ni Kuzo na talagang ang mga tanga ang totoong halimaw, sa pagsasakripisyo ng ating bida na harapin ang kamatayin ligtas lamang siyang makatakas. Nang lingunin ni Shinigami ang papalayong si Kuzo buo din ang loob niyang makaligtas. Bagaman pinanghihinaan ng loob dahil wala nang ibang natitira upang lumaban kundi siya, ngunit sinaway niya ang sarili dahil hindi siya nag-iisa at kasama niya si Nos. Ibang-iba si Nos kumpara sa mga kaiki na pumatay sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Malalim na buntong hininga pa ang pinakawalan niya sa kakinausap si Nos. Alalang tanong naman ito kay Shinigami kung ano ang mali, at hindi nito nagawang tumakas. Sinabi naman ni Shinigami kung kailangan ba niyang magpaliwanag. Ngunit sagot ni Nos na hindi na ito kailangan dahil alam niya na ang kakaibang paraan sa pag-iisip ni Shinigami, kaya't tanong na lang niya kung ano ang kailangan nito. Walang paligoy na saad ng ating bida na kung maaari ay nais niyang muling hiramin ang lakas ni Nos. Nagtaka naman si Nos sa biglaang pagtatanong nito gayong palagi naman niya itong ginagawa. Bukod doon nagpasalamat din si Shinigami sa ginawang pagtulong sa kanta ni Nos upang matalo ang kakaibang halimaw, ngunit tanging pang-iinsulto ang naging tugon ni Nos sa biglaan niyang pagiging mapagpasalamat. Hindi man nararapat sabihin ngunit pinagpapasalamat din ni Shinigami na hindi siya isang tao. Hindi naman inaasahan ni Nos ang pag-uugaling ito ng ating bida dahil napakaraming beses na niyang iniligtas ito sa tiyak na kamatayan. Gayunpaman handa siyang muli itong gawin lalo na ngayon na marunong nang magpakita ng magandang ugali sa kanya si Shinigami. Nakangising tumayo ang dalawa sa gitna ng unti-unting papalapit na alikabok, at doon sumanib ang kapangyarihan ni Nos sa katawan ng ating bida. Sinabi ni Nos na ipakita nila sa mga sibilyan ang kapangyarihan ng isang hari, kasunod nun ang kanilang pagsugod sa napakaraming mga kaiki. Kasabay ng pag-ikot ng kapangyarihan ni Nos sa kanyang katawan, ang walang humpay na pagpatay ni Shinigami sa mga halimaw. Pira-piraso ang mga ito na bumabagsak sa lupa habang handa ang dalawa na nakipagpatayan hanggang kamatayan. Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Nos na mga kondisyon para hindi siya mamatay. Una, nangangailangan ito ng matahabang oras para tuluyan siyang mag-regenerate. Pangalawa, bawal siyang humawak ng tubig alat. Pangatlo, bawal makain ng kaiki ang kanyang puso. Kapag ang kanyang puso ay nakain ng kaiki ay hindi na siya mabubuhay pa. Lumipat ang eksena sa lugar ng 7th District Liberation Mission. Ang ating bida ay walang sawa pa ring nakikipaglaban sa walang ubos na mga kaiki. Bakas sa kanyang mukha ang sobrang pagod at sakit na nararamdaman mula sa mga injury. Dahil doon ay nakagat ng kaiki ang kanyang kaliwang braso at kanang benti. Mula sa dugo ni Shinigami ay may lumabas na matutulis at binutas ang ulo ng halimaw. Ang kumagat naman sa kanyang benti ay hinampos niya sa ulo ng kanyang sandata. Bigla siyang napaluhod habang sa kanyang unahan ay may papalapit na naman na mga halimaw. Nanlalabo na ang kanyang paningin, nahihirapan na rin siyang huminga at masyado ng madaming nawala sa kanyang dugo. Kahit pa sa tulong ni Nos ay hindi na nito tuluyang mapipigilan pa ang pagderyugo. Kahit na hirap ay pinipilit niya na tumayo dahil papalapit na ang sunod na halimaw.
May lumitaw na dambuhalang Kaiki sa kanyang harapan, sabay umatungal ito ng malakas sabay akmang sasakmalin ang ating bida. Kinabahan si Shinigami dahil hindi niya iyon maiiwasan. Nasakmal ng halimaw ang kaliwang braso ng ating bida na may hamaw na rifle. Mula sa loob ng bibig ng halimaw ay niretret niya ito ng putok sa loob. Matapos nun ay lamubo ang katawan ng halimaw at tuluyang sumabog. Bulagta ang halimaw sa lupa. Hindi pa man nakakapagpahinga ang ating bida ay may mga mapupulang mata na naman ang papalapit sa kanya. Napangitngit na lang siya ng ngipin dahil 4 na Wolf-type Kaiki naman ang palapit sa kanya at ang 3 Ghost-type Kaiki naman ay magsasigaw ng pag-atake sa kanya gamit ang Fireball. Tumayo si Shinigami at sinabi na hindi na niya maiiwasan ang mga Kaiki kaya haharapin na lang niya ito. Kapag umatake siya ay siguradong patay naman agad ang mga ito, kaya hindi na niya gaanong inaalala iyon. Naghanda ang ating bida sabay ibinato sa papalapit ang kanyang sandata. Wasak ang ulo ng nasa gitna at tumagos patungo sa mga Kaiki na magsasigawan ng Fireball at tuluyang sumabog. Matapos nun ay inilabas ni Shinigami ang kanyang dagger at sa kalibang braso naman ay gagamitin niyang sandata ang kanyang umaagos na dugo. Kumilos siya ng mabilis at pinagpaputol ang mga katawan ng mga Kaiki. Dahil sa sobrang pagod ay napaupo na naman siya at nag-iisa-isa ang paghinga. Ayon sa ating bida na wala ng silbi ang kanyang kaliwang braso at ang kanang hita naman niya ay hindi na niya may galaw pa. Wala na din ang kanyang spikes na sandata at kahit ang rifle ay wala na din. Pero kaya pa niyang lumaban at buhay pa siya. Napatanong siya sa kanyang isip na kung ilan pa bang mga halimaw ang natitira. Pero hindi na niya iyon magawang mabilang dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Nang malapit na ang mga halimaw ay si Nos na ang kumilos at pinagpapatay ang mga ito gamit ang matatalim na dugo. Pinagsabihan siya ni Nos na kung alam ba nito kapag namatay ito rito. Dahil sa panghihina ng ating bida ay malamaya na din ang dugo nito na ginagamit ni Nos na sandata na nagagawa ng wasakin ng Kaiki. Nagalit si Nos dahil hamina na ang blood blade nila at napalibutan na rin sila. Dahil nasa alang-inang sitwasyon na sila ay inutos ni Nos kay Shinigami na umatras na muna sila. Pero ang ating bida ay pinipilit pa ring tumayo at lumaban. Kahit na gaano karami ang kalaban ay pagpapapatayin pera niya ang mga ito. Tumayo siya at nilaslas ang leeg ng halimaw hamit ang kanyang dagger. Tumulong na din si Nos pero inuutusan pera niya ang ating bida na umatras na. Nawawala na sa ulirat ang ating bida at ang pagkaunawa niya ay patayin lahat ng kalaban. Sinabi naman ni Nos na anong pinagsasabi ni Shinigami. Napatanong sa isip ay Nos na Convi dahil ba nauubusan ng dugo si Shinigami kaya ito nawawala sa sarili. Sumigaw si Shinigami na kahit buhay pa niya ang maging kapalit ay uubusin pera niya ang mga kalaban. Bumalik muli sa kanyang alaala noong bata pa siya at kinain mismo ng Kaiki ang kanyang mga magulang sa kanyang harapan. Galit na galit niyang uubusin ang mga halimaw para sa kanyang mga magulang at para sa lahat ng taga-Immigrant Street. Para na rin sa kanyang mga kaskwad na nagbuwis ng buhay. Galit na galit siyang sumigaw at sumugod na nagbabanta na papatayin niya ang lahat. Pero habang abala si Shinigami sa pagpatay sa ibang Kaiki ay may isa na nakalapit sa kanyang likod at tuluyan siyang nasaksak inangat. Bahagyang nabitawan niya ang dagger pero binaliwala niya iyon at mabilis na dinampot ang dagger. Umikot siya at nilaslas ang katawan ng Kaiki. Matapos noon ay napaluhod siya at napahiga dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Sa kanyang yuluhan ay napakaraming Kaiki na naman ang susugod sa kanya. Nag-alala na si Nos kaya sinigawan niya si Shinigami na tumayo. Naririnig naman ni Shinigami ang boses ni Nos mula sa kanyang isipan pero ang kanyang paningin ay napakalabo na. At nang mga sandaling iyon, may isang tao ang dumating at walang kahirap-hirap na hinati sa gitna ang mga katawan ng mga Kaiki sa isang was-iwas lang ng sandata nito. Sinabi ng Lekaki dumating na nakakamangha ang ating bida. Sa hawakan ng sanda nito ay may nakasulat na kudan. Tumayo ang lalaki sa yuluhan ni Shinigami pasan ang napakalaki nitong palakol. Tinanggal ng lalaki ang takip ng isa niyang mata na halatang katulad ng mata ng Kaiki. Sinabi nito na gaya ng inaasahan niya kay Mr. Sakurai, may maganda itong mata. Humingi ng tawad ang lalaki sa ating bida dahil na late siya at nanggaling pa siya sa ibang banda. Tinanong ni Shinigami kung sino ang dumating. Inangat ng lalaki ang kanyang palakol at sinabi na siya si Kuden Ryusei, ang captain ng decoy unit.
Naalala ni Shinigami ang pangalan na Kuden Ryusei, sinabi ng babae na si Kuden Ryusei ang pinakamalakas na human soldier. Sinabi ni Kuden Ryusei sa ating bida na siya ang tagapagligtas nito, sabay putol sa ulo ng ating bida. Tagpa ang ulo ni Shinigami, habang sinasabi ng ugok na si Kuden Ryusei na siya rin ang papatay sa ating bida.